maaari ko po bang tawagin si our beloved senior pastor na si Pastor Boy Zaha. Okay. Magandang gabi sa inyo lahat. Dito ako mag-preach ngayon. Pahinga muna ako. But I'd like to introduce our special guest. The last times na tumayo siya sa pulpito na to ay mga 4 years ago. Siguro, mga ganun. But from time to time, nandito naman siya, may bisita. Hindi nyo lang nakikita. Privately, nandito yan, nung nakaraan, ay binisita niya. So, lahat naman tayo may right start, pero bagamat meron tayong right start na heart, gusto ko pa rin sabihin kung sino po yung magsasalita sa ating guest speaker. So, Julius Sardawa is the Chief Executive Overseer of Amazing Hope Christian Church International. Hindi ko alam kung updated itong 13 year. Ilan taon na ba ito? 13 years. All church with 600 leaders, disciple maker, more than 700 small groups, and approximately 7,000 members. They conduct multiple service from Sunday to Saturday. Bishop Reverend Julius Dawa is also an ordained minister and served as a district youth director of the Assemblies of God. He is also one of the core pastor na his mission hindi na history maker. The Bishop Dr. Julius Dawa finished his theological education, including certificate, bachelor, master, and doctoral degrees from Asian, American, and British institutions with Latin honors, magna cum laude, summa cum laude. He has served on the faculties of the Assemblies of God, School of Ministry, Kairos Bible School, and Park Corner International Theological Seminary, and founder, creator ng recently Amazing Bible College na ngayon ay ongoing. He's also a visitor professor in church growth at different Bible school and seminar. Dr. and Bishop Julius is the author of Right Start. Ito po yun. Kaya huwag natin si Xerox. Mura lang po ito. Exposure and experience as kids, pastor, youth, pastor, Christian education director, senior pastor, church consultant, professor, mentor to pastor, discipler, transformational speaker, husband, and father give other insight to his writing seminar and counsel. Pastor Julius is happily married to Dr. Dana Lynn Dawa, who is also a pastor and professor. Meron po silang dalawang anak. Yung isa doon ay aking inaanak. And this is my honor to present to you. Ang laki po ng utang na loob ko sa taong ito. Kung ano ako ngayon, ay dahil sa kanya. Please welcome and let's give a round of applause to Bishop Reverend Dr. Julius Sar Dawa. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa na nandirito ngayon. Nung kinausap po ako ni Pastor Boy at may mga kasama siya, kasi may pumunta sa church na doon sa office. Umuo lang ako. Tapos mamaya din, tinignan ko yung calendar. Meron palang nakalagay doon na eksakto ngayong araw na ito, yung last term kasi ng Amazing Bible College, yung mga graduating students, umpisa ngayon ulit. Ayun, sabi ko, negative. Negative, tapos may meeting ako kaninang tanghali hanggang hapon, hanggang alas 5. Kamiting ko kanina yung ilang mga advisors ng mga governors, ng presidente natin, ng mga bishops kanina, at nag-fellowship kami doon. Buti na lang, malapit lang doon sa SM North lang. Ayun, buti na lang may napapasahan tayo, marami na tayong
na disciple, na mentor, na mga professors, na mga teachers, na mga mentors, na mga disciples, di lang sa main campus, kundi dito na rin sa halos sa lahat ng mga campuses natin. By the way, if I'm not mistaken, nasa 22 to 23 na campuses tayo ng Amazing Hope. Before yung pre-pandemic, 4 lamang ang simbahan ng Amazing Hope. Noon, isa doon ang, of course, ang San Mateo, pero ilan lang yun nung panahon na yun. Pero nung nag-pandemic na, ayun, magte-24 na, biruin mo kung kailan mahirap yung sitwasyon. Bakit doon tayo nag-strive? So I came to realize na hindi ka lang pwedeng lumago at magtagumpay sa buhay, hindi lamang sa panahon na maganda ang sitwasyon. Pwede kang magtagumpay sa kalagitnaan ng problema na kinakaharap. Pwede doon mag-show up ang Panginoon. Expertise ng ating Panginoon ang pagpakita ng himala at kapangyarihan sa kalagitnaan ng problema mo, sa kalagitnaan ng kabiguan mo, sa kalagitnaan ng hindi magandang sitwasyon. Bakit ganon? Kasi kapag maganda sitwasyon, ikaw manluluwalhati kasi galing mo sobra. Magaling, pero kapag yung parang Lord, parang dead end na to, parang imposible naman, mamaya dyan nakita ko lalo kapag nag-strive. Gumawa si Lord ng miracle. At lalo kapag doon hindi lang nag-survive, kundi nag-try. Maraming ganyan sa Bible. Kung kailan taggutom, kung kailan may global famine, doon doon nagtagumpay ang anak ng Diyos na si Joseph the Dreamer. At doon siya nakilala. At ang Egypt ng panahon na yun, siya ang naging administrator, siya ang naging, strategic planner. Sa kanila kumukuha ang buong mundo, yumaman ng Egypt because of Joseph, the servant of God. Pero yung sa kalagitnaan ng problema, pwede ka palang magtagumpay. Kaya huwag mo sa akin sasabihin na nasa kalagitnaan ka ng problema ngayon na wala na mangyayari sa iyong buhay. Ulitin ko, expertise ng Diyos na magpakita, expertise ng Diyos na gumawa ng himala kahit na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok natin sa buhay. Kaya kung sino man sa inyo ang nakakaranas ngayon ng mga pagsubok sa buhay, itong mga pinagdadaanan natin, ang maganda kapag may pinagdadaanan ka, naniniwala ko lahat naman tayo may pinagdadaanan. Kasi malinaw sa akin, may patutunguhan ka. Kapag wala ka ng pinagdadaanan, malamang wala ka ng patutunguhan. Kasi wala ka ng pinagdadaanan eh. Kaya kapag may pinagdadaanan ka pa ngayon, ibig sabihin may patutunguhan ka. So yun, tapos na po yung mensahe ko. Daming kinansel na gawain, tapos ayun na gagawin natin dito. Ang daming kinansel. So praise the Lord. Alam si Sister, arasayan ka. Naganda namin to eh. So praise God. Alam niyo po, nabanggit ko lang yun kasi nga doon sa nangyari sa atin sa Amazing Hope, hindi mo akalain. Kaya nga yung mga simbahan dito sa buong Pilipinas, kaya kausap ko kanina yung mga bishops kanina, nagugulat yan sila doon sa testimony. Kasi kung halimbawa sila, meron silang mga 20 simbahan, under them, o kaya 30, ngayon kalahati na ng 15 kasi naubos nga sila. Tayo 4 bago mag-pandemic, naging 24, 23, 24, marami na tayong simbahan. Ano nangyari? Ano nangyari doon? May nangyari. Hindi naman basta-basta yun. Hindi naman basta-basta na bigla na naghimala ang Panginoon. May mga bagay na kung saan gagawin ng Panginoon na kung saan hindi mo deserving. Ang tawag doon grace. Hindi mo deserving pero ginawa ng Panginoon. Pero meron kang gagawin, tapos bibigyan ka ng Panginoon, ang tawag doon reward. Ang tawag doon reward. At saan man doon sa parting yun, pareho kumikilos ang ating Panginoon. May mga bagay na mapapasayo kasi pinagtrabahuan mo siya. Ang kagandahan, sasamahan ka ng ating Panginoon. So, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Pipilitin ko po na makuha lamang ito in 15 minutes. O kaya 20 minutes. Pero naniniwala po, dalangin ko na kausapin tayo ng Panginoon. Ngayong gabi ito na magpatuloy tayo. Alam niyo po, napagtanto-tanto ko sa buhay na hindi lang po pala importante na magsimula ka lang. Importante din pala sa buhay, alam niyo po, mas importante sa buhay yung magaling kang tumapos kaysa magaling kang magsimula. Alam ko po na importante ang pagsisimula, pero importante na marunong kang tumapos. Importante yung marunong kang tumapos. For example, ang ganda ng buhay mo nung mga sinauna. Okay ka kay Lord,
naayos mo yung buhay mo. Pero yung ending doon ka sumemp lang, hindi maganda yung ending. Hindi maganda na yun, nasira yung buhay ko, hindi naging maganda yung journey ko sa buhay, pero yung ending ng buhay ko maganda. Kaya nga mga kapatid, hindi pagalingan ito ng pagsisimula. Pagalingan ito ng pagtatapos. Amen. Pagalingan ito ng pagtatapos. At naniniwala ko, mauunawaan mo lalo ito ngayon. So pag-uusapan po natin, ang title ng pag-uusapan natin ngayon is how to finish well. Hindi na po ako gumawa ng ating PowerPoint pa ngayon kasi gusto ko tandaan yung maigi ito. How to finish well. Yung makakatanda po nito, makakakain po mamaya. Bibigyan ko na ng pagkain. Tatandaan po lahat yan ni Pastor Boyan at ni Dr. Rose. Matatandaan nila yan kung sino po yung nakatanda na ating pag-uusapan ngayon. How to finish well. How to finish well. Paano tayo makakapagtapos ng matagumpay? Kasi nga napaka-importante, magaling kang tumapos. I want you to open your Bible with me o meron po ako dito sa screen natin ngayong araw na ito in 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verses 6 hanggang 8. Pero bibigyan ko po mga kapatid ng emphasis itong verse 7. Pakita ko lang kasi yung background ng 6 saka 7. Makikita natin sandwich ito yung verse 7. Okay, for I am already being poured out like a drink offering. And the time of my departure is near. 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Ang 2 Timothy po mga kapatid ay sinulat nung malapit ng mamatay si Apostol Pablo. Para po itong yung Ecclesiastes o yung mga ngaral. Nung malapit na rin mamatay si Solomon. Nung bata pa si Solomon, isinulat niya yung Song of Songs or Song of Solomon. Nakita naman natin, mainit-init. Masyadong matindi ang mga salitaan doon. Sinulat naman ang Book of Proverbs yung nasa prime si Solomon ng kanyang career. Na hindi pumupunta yung mga reyna at mga hari, yung mga sikat na mga leaders sa buong mundo, hindi siya dinadalaw sa Israel dahil binibigyan siya ng limos. Nagdadala ng limpak-limpak na salapi, limpak-limpak na napakarami, napakabibigat na ginto at pilak. Yung mga haring yun, mga sikat na hari, hindi para bigyan siya ng limos, kundi bigyan siya ng regalo at makapakinig man lang ng katalinuhan na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon at may apply iyon sa kanilang kaharian. Napakatindi, binibayaran siya ng mahal, hindi dahil binibigyan siya ng limos, kundi tinataniman yung kanyang katalinuhan. At ito po na isulat yung Book of Ecclesiastes nung siya ay malapit ng mamatay. At isa sa pinakamagandang pakinggan sa isang tao, makinig sa isang tao, yung matanda na, yung marami ng experiences sa buhay. Ang dami ko po mga kapatid, ako po yung nabigyan ng pagkakataon na makausap yung mga premiado na mga bishops, na mga leaders sa mundo, lalo na pagdating sa mga simbahan, makausap ko sila yung matatanda na mga kilalang mga pastors ito, mga presidente ng mga seminaries, ng mga Bible schools, itong mga taong ito. Alam niyo po, napakayayaman, ang sarap makinig. Kasi parang hindi na sila magsisinungaling. Yung sasabihin na nila yung totoo. At hindi na sila magbibiro. At sasabihin talaga nila, ito ang tama, ito ang mali. Ang sarap makinig yung Book of Ecclesiastes, ang sarap magbasa. At ito rin pong 2 Timothy ay isinulat ng mamamatay na si Apostol Pablo. At mapapansin niyo naman, verse 6. Sinabi diyan, I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. Pagtatapos. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Yung 8. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me
on that day, graduation day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Mapapansin po natin mga kapatid, yung verse 6 sa verse 7, pambihirang graduation yan. Pambihirang pagtatapos, napakagandang pagtatapos. Pero mapapansin natin na ang tindi, yung susi nitong 6 sa 8, ayun nandun sa verse 7. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon. How to finish well. Hindi naging madali ang buhay nito ni Apostol Pablo. Napakadelikado. Pero hanggang ngayon, wala na siya, pinag-uusapan pa rin siya. At maraming pinagpapala pa rin ng mga sinabi niya, ginamit pa rin siya ng ating Panginoon. Ngayong gabing ito, tuturuan ka ng Panginoon at tutulungan tayo ng Panginoon kung paano tayo matatapos ng matagumpay. At naniniwala ko, hindi ka lang magsisimula, tatapos ka ng maayos. Hindi lang katulad ng pagtatapos na ito, sige, palakpakan natin ng Panginoon. Hindi lamang sa ganitong pagtatapos, kundi marami kang mga bagay na matatapos sa buhay ng matagumpay. Hindi nagkataon na nandito ka. Dati hindi ako naniniwala sa swerte. Ngayon naniniwala na ako. Joke. Ibig sabihin swerte. At ibig sabihin pinagpala ka. You're so blessed because you're here tonight. Hindi nagkataon ito. Tinaon ito ni Lord. At naniniwala ko, reward ito sa iyo ni Lord. Reward sa iyo ng Panginoon dahil may matatapos ka. May matatapos ka sa buhay. How to finish well. Paano tayo makakapagtapos ng matagumpay? Number 1, sa kabila ng persecution, sa kabila ng hindi magandang kalagayan. They were under the Roman Empire at that time. Napakatinding emperor yung kanilang mga pinagdadaanan ng panahon na ito. Mga mababagsik na mga emperor. Napaka-cruel na mga emperors yung kanilang mga pinagdaanan. Pero mapapansin natin, sila pa rin ay nagtapos ng matagumpay. Ano ang sikreto ng pagtatapos ng matagumpay? Lahat mo nang ready nga dito na ngayong araw na ito, ngayong gabi nito, magsabi nga ng malakas na amen. Amen! Okay, praise the Lord. Number 1, how to finish well. Number 1, sinabi dito, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Number 1 is be a fighter. Be a fighter. I have fought the good fight. Yung word po mga kapatid dito nung sinabi, I have fought the good fight. Yung word na fight mga kapatid ay agonizomai. Yung agonizomai dito, actually mapapansin natin may dito nanggaling yung English word na agony. Yung Greek word na agonizomai, dito nanggaling yung Greek word na agony. Ang ibig sabihin nito, ikaw ay papasok sa isang contest. Ang ibig sabihin din nito is to struggle. To struggle with difficulties and danger. At sinabi din dito, I have fought the good fight. So be a fighter. Hindi ka kailanman magwawagi na hindi ka naman lumalaban. Mahirap manalo nang hindi ka naman talaga lumaban. Kung manalo ka man, parang wala namang kakwenta-kwenta yung panalo yun dahil hindi ka naman lumaban. Therefore, mga kapatid, ang mananalo lamang ay yung mga may battle sa buhay. Ngayon, let me ask you, meron ka bang laban ngayon sa buhay? May mga battles ka pa ngayon sa buhay. So, ibig sabihin, may namumuong panalo dyan. May namumuong tagumpay dyan kasi hindi ka aasa ng isang panalo na wala ka namang laban na pinagdadaanan. Kaya kung ikaw ngayon ay may battle, therefore, mga kapatid, may inihahanda sa iyo ang Panginoon na isang matinding panalo. May isang tagumpay na inihahanda sa iyo ng Panginoon. Ang sekreto dito, kapatid, ilaban mo lang. Ilaban mo lang. At yung laban na binabanggit dito ay hindi kung anong-anong laban. Ang sekreto dyan, mga kapatid, good fight. Huwag kang basta-basta pumapasok sa isang laban na walang silbi. Huwag kang basta-basta pumapasok sa isang laban na wala ka namang mapapala. Ang papasukin mong laban yung good fight. Huwag mong uubusin yung energy mo
Sa isang laban na wala namang kakwenta-kwenta. Dati po, patola ko. Lalo na nung nag-uumpisa po ako mga kapatid sa social media. Nung nakita ko na importante yung social media pagdating sa ministry. Patol ako ng patol. Dahil gusto ko lagi debate, makipag-away, espiritu ni Andy Soriano. 2 taon ko ba naman kasama? Pampira, di ko ba naman mahawa eh. Na kahit na pastor na ako, nadadala ko yung ganung espiritu. Pero nang tayo lumalago na at maraming ginagawa, sabi ko parang hindi siya good fight. Hindi ko sinasabing hindi ka magdi-defend ng pananampalataya. Pero minsan, sino ba yung kausap ko? May mapapala ba ako dito? Pag napanalo ko yung debate ko sa kanya, o napahiya ko sa anong price? Wala, ego. Mababayaran ba nito yung renta ko sa bahay? Pag nanalo ko dito. Mapagtatapos niya ba ako ng pag-aaral pag panalo ko to? Mabibigyan niya ba ng malaking lote ang church pag napanalo ko to? Therefore, kung wala akong mapapala dun sa laban na yon, wag na lang. Dahil meron akong paglalaanan ng energy na binigay sa akin ni Lord. Tamang laban. Dahil tiyak yan, may battle kang pagdadaanan. Sa panahon na yun, fight the good fight. So be a fighter. Kapag ikaw ay lumalaban, pipiliin mo yung laban kung worth it ba itong fight na ito? Worth it ba itong paglalabanan na ito? Ngayon, uubusin ko lamang ang oras ko para makipaglaban sa asawa ko. Gugulpihin ko lamang siya. Hindi ko sinasabing walang conflict. Natural yun. Kaya nga sinabi ko, tumitibay ang isang tao, hindi lang naman sa panahon na okay. Kaya lang, make it sure good fight siya. Uy, sa linggo, ang ganda ng topic, paano magalit? Di ba nakaraan, Fear? Paano magalit? How to get mad and glorify God. Ano yun? Kakalit ka kung glorify mo si Lord. Sa linggo na. Sorry mo ito. Paano siya? Gandang biin may emojis natin. Paano magalit? Pero dito, paano lumaban? Good fight, so be a fighter. Ibig sabihin, struggle. So okay pala yung struggle na nararanasan mo ngayon. Para maitawid mo yan, maiayos mo yan, mabuhay mo yung pamilya mo, maluwalhati mo ang Panginoon. Siguraduhin mo na na good fight dyan, may mapapala ka dyan sa laban na yan. Ngayon kapag ikaw ay nag-struggle dyan, at nahihirapan ka, ang bihira, kung okay naman itong paghihirap na to, marami akong matututuhan dito, lalago ako dito as a person, as a business person, as a leader, bakit ka aatras, lalago ka naman pala? Bakit aatras ang isang kapitan? Si Pastora Dana po mga kapatid, ay, of course, marami siyang uncle na seaman. Yung isa niyang uncle, pinikwentuhan ako, isang magaling na kapitan ng barko. Isang magaling na kapitan ng barko, kahit na matanda na, talagang ayaw siyang pakawalan. Eh kaya lang, gusto na rin magpahinga. Pinikwento niya sa akin, ang bihira. Ang galing, grabe. Kung paano niya ginagawa yun sa Pacific Ocean, yung mga discarding ginagawa niya, na kahit na may mga bagyo, paano yung discarding ginagawa. Alam mo, gumagaling ka, hindi dahil dun sa kalmadong dagat na dadaanan mo. Paano ka magiging magaling na navigator? Gusto mo na yung kalmado, alam mo, galing ko eh. Paano ka naging magaling? Eh kahit nagbabangka, kahit mangingisda, kaya tawirin yan. Kung walang alon yan eh. Nagiging magaling ang isang navigator, nagiging magaling ang isang kapitan, nagiging magaling ang isang officer sa barko na kahit na puno-puno ng bagyo at matindi ang alon, na itatawid niya yung kargamento ng maayos. Doon siya nagiging magaling. At doon ka kukuha ng lakas, doon ka magiging magaling kapag ninapan mo yung struggle na yan na mayroon ka. Hindi sinabing walang alon, hindi sinabing walang pagsubok. Ang sinasabi natin dito, ilaban mo yan dahil good fight yan. Diyan ka gagaling eh. Diyan ka lalakas. Paano
Ano ba yung mga prinsipyo, yung mga strategies na ina-apply mo ngayon? Nung ikaw ay namumuno, nung ikaw ngayon ay nagdidisiplina ng mga anak, yung mga paano mo nare-resolve ba yung mga problema na pinagdadaanan mo ngayon? Eh di ba nakuha mo yun nung nagka-problema ka kahapon, nung mga nakaraang taon, o nung 10 years ago? Nakuha mo yung wisdom doon, nung nagka-problema ka noon eh. Therefore, kapatid, harapin mo lang yan. Okay lang yung mag-struggle ka, basta tama. At ang ibig sabihin din itong agonismay na ito is to obtain something. Hindi ka lang basta laban ng laban. Sisiguraduhin mo na sa laban na ito, may matututuhan ako at may mapapala ako. Anong mapapala ko dito sa laban na to? Ngayon nakipag-argue ako, anong mapapala ko? Kung may mapapala kang maganda, tuwin mo lang ang problema yun. Basta dapat malinaw sa iyo yung purpose ng ginagawa mo. Linawin mo. So be a fighter. Hindi basta-basta lumalaban. Una, huwag kung ano-anong laban ang pinapasok, huwag mo sasayangin. Pambira, yung lakas ng boses mo, may ilalagay mo yan sa tamang panahon. Yung galing mong mag-analyze, kung kanino binibigay yan. Hindi binibigyan ng pera sa baboy. Dahil kahit gaano kaganda ang petas, hindi iyon ma-appreciate ng pigs. Kaya nga yun sabi ni Lord, huwag mo ibibigay yung petas sa mga ganon. Hindi nila ma-appreciate yun. Sa kahit na anong gawin mo, hindi naman nila naiintindihan yun eh. Hindi nyo naman maintindihan yun. So make it sure yung laban mo ay good. So be a fighter. Struggle ka. But at the same time, dapat may purpose. Anong mapapala ko dito sa battle na ito na kinakaharap ko? Isipin mo maigi. Ngayon, kung may mapapala ka pala dyan na maganda, may matututuhan ka, may mariresolve pa kayo, basta be a fighter kasi walang nanalo na hindi lumaban. Kaya nga makakapagtapos ngayon, hindi naman naging madali sa yan eh. May mga trabaho kayo. Actually, kahit wala kang trabaho, hindi lang tumambay. Ang hirap, nakakapagod yun, napihira. Ang masakit yan, di ba? Pero alam mo, kahit na ang dami natin ginagawa, kahit na ang dami natin mga battle sa buhay, bakit mo natapos? Hindi laban mo. Dumaan yung bagyo, dumaan yung baha, may pandemic. Bakit ka nagtatapos ngayon? Paano ka magtatapos na hindi ka lumaban? Kaya ka nandito ngayon kasi may laban kang nilaban. Good fight ang tawag doon. Good fight ang tawag doon. Pangalawa, how to finish well. Sabi niya dito, I have fought the good fight. I have finished the race. Number 1, be a fighter. Number 2, be a finisher. Be a finisher. Sabi niya dito, I have finished the race. Ang ibig sabihin nito is past, na ipasa niya. Ang ibig sabihin nito, na kompleto niya yung command na binigay sa kanya. Therefore, huwag ka lang matuto na lumalaban. Dapat tinatapos mo siya. Maraming magaling lumaban sa una, kaya lang hindi niya tinatapos. Doon ako sa tumapos. Kesa ang ganda ng simula. Pero susuko ka rin naman pala. Kaya kung ikaw ngayon bilang isang mananampalataya, lumaban ka na rin ng dati. Inilaban mo na rin lang yung pananampalataya mo sa mga pagsubok na nangyayari sa buhay mo. Ituloy mo na yan. Huwag kang susuko. Tapusin mo, kapatid. Complete. Naranasan mo na magsaing, tapos hindi mo tinapos. Nakaranas na kayo din kumain, nagluto ka tapos hindi ko siya natapos, kalahati lang. Pambira, parang nakakain na kayo ng bigas. Di ba ang pangit? Ang pangit ng lasa. Kasi hindi mo tinapos. Minsan ka kahit tutong-tutong, mas masarap pa. Minsan ka kakainin mo pa may tutong-tutong, kaysa naman sa parang bigas naman to. Ano ba to? Tapusin mo lang, kapatid. Ang labanan ngayon, hindi pagalingan magsimula. Dahil mamaya sa ending natin, hindi ito sa pagalingan simula. Kahit na nagsasasaklay ka, nagdadadapat-dapat ka. Eh, pambira. Ikaw naman, ikaw nakatapos siya, hindi.
Ang dami ko pong mga kaibigan dati na nag-aaral sila dahil at that time wala naman pa akong aral sa ibang bansa. Wala akong pag-aral sa mga ibang prestigious na school. In fact, dati, ang kaganda ng eskwelahan ng mga kaibigan ko. Kasi doon kami sa Don Antonio nakatira. Pero kami sa gilid. Sila yung sa loob. Pero siyempre, magpakatropa ka, magaganda. Gaaral sa Ateneo, sa IS, yung mga kaibigan namin. Samantalang kami sa University of Manggahan, University of Sampaloc, University of Kamitchilik. Ganun na yung mga namin, universidad sa ilalim ng ilalim ng mangga. Ganun lang. Kaya lang, mga kapatid, napansin ko, paano ko pa pala yung may magandang eskwela na pinag-aralan pero hindi siya tumapos. Pero ikaw tumapos ka. Kung kayo yung may magandang eskwelahan, kaya, hindi mo, di maganda lalo, pero tapusin mo. Kasi aanin mo naman yung magandang eskwela, di ka naman tumapos. Eh dito na lang tayo. Dito na lang tayo sa college dito dyan sa Montalban, sa San Mateo. Pero nakatapos ka. Kesa sa, ang ganda ng eskwela mo, wala ka naman natapos. Hindi mo naman siya sinapos. So finish it. So kahit na ikaw ay sugat-sugatan, kahit na marami kang pinagdadaanan, ang importante, tapusin mo lang. Complete it! Kompletuhin mo! Kasi palang araw, sasabihin mo, yung parang nanliliit dati yung sarili mo dahil nagkasugat-sugat ka, para namang namumulilat ka. Alam niyo po, may mga kaibigan po ako na mga valedictorian. Valedictorians po sila sa iba't ibang school. Nakakaingit talaga. Nakakaingit sa salutatorian. Yun po yung mga nakapaligid sa akin dati. At ako po ay lumaki, nag-aaral ako na okay na sa akin yung ako'y nakakakuha ng 75. Ayun ang goal ko, basta hanggang kahit naman doon na. Basta pasado naman. Pasado naman, 76, 77. Pag naka-80 ka, para kang ano nun. Para kang cum laude nun. Feeling ang yapang eh. Naka-80. Pero madalas kasi, palakol yung grade. Palakol yung grade. So nakakaingit, di ba? Lagi sila may mga medalya. Graduate sila with flying colors. With flying colors. Kaya lang, pagdating ng college, yung iba hindi na nagtapos. Kasi yung iba nagjowa ng maga, nagkaanak agad ng 3, ng 10, wala problema doon kung tatapusin niya sana. Eh kaya lang, kinain na sila ng ganung sitwasyon, hindi na kinaya, hindi na nila natapos. Pero at least valedictorian sila. Kaya lang, di maganda eskwelahan ko dati, 75. Kaya lang, ako nakatapos ng college. Alam mo ba, alang araw, mas papasalamatan mo ba? Buti na lang natapos. Ganito. Hindi ko sinabi, i-goal mo na ganun lang. Pero ang importante ngayon, kahit na ano lang yung pamumuhay natin, basta tapusin mo. Parang nasasanay ka na may natatapos sa buhay. Kung tayo man ay nag-fail dati, kaya mo ito napapakinggan, ang mensahe sa'yo ng Panginoon, tumapos ka. Kaya nga po mga kapatid, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Hindi man sa atin lahat ay nagtapos ng kolehiyo. Hindi man sa atin lahat ay nagtapos ngayon sa iba't ibang universidad. Pero ngayon papatingin ka ng Panginoon ng isa sa pinakamagandang pagtatapos. Dahil hindi ka lang magtatapos sa kung saan-saan na bagay. Magtatapos ka para sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Magtatapos ka na ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Maniwala ka, masusundan yan ng mga series ng pagtatapos. Once na nakagawa ka para kay Lord ng magandang bagay, may natapos ka, makikita mo. Kahit na ano nangyari in the past mo, makikita mo, may mga matatapos na bagay. Proyekto, negosyo, mga magagandang bagay. Kasi magiging parte na ng buhay mo yung DNA ng pagtatapos. Nakuha niyo po yan mga kapatid? Hindi man laging sa eskwelahan, hindi man ito sa eskwelahan. Pag ito na idikit na sa buhay mo, yung may natatapos ka. Alam mo po sa church, sa main campus, noong una po ako ng pastor doon,
Banggit ko naman na, di ba, mga nasa 15 ang active na members. 15 yung active na mga nakakasama ko. Actually, 30 yun. Kalahati inactive. Pag inactive, ibig sabihin na nandun lang yung pagpasko. Saka may ayuda. Ganun ang inactive. Pero yung active na yun, minsan kahit pumapag yun, wala nandun yun. Pero napansin ko sa weakness ng church, hindi natatapos ng pag-aaral. Simula sa magulang nila hanggang doon sa mga bata. Dahil nasa hirap hindi natatapos ng pag-aaral. So isa sa naging goal ko, Lord, paano ko iaangat ang moral ng mga kasama ko? Paano ko iaangat ang moral? Doon na pumasok ang discipleship. Nung naipasok to, itong discipleship, alam mo, maliit na papel. Natatanggapin nyo mamaya. Dibenta ni Pastor Boyet yan eh. Sister, bibenta nila yung mamaya. Mga isang lang naman. Pero libre yan pag natandaan nyo itong points natin. Alam nyo po, maliit na papel. Pero may spirit na kung saan tatama sa'yo, magiging parte ng buhay mo na lagi ka na may matatapos. Nung nakapagtapos na ng School of Disciples, School of Leaders pa dati yung mga member, hindi natatapos. Simula na yun na may natatapos silang mga projects, may natatapos silang magagandang bagay sa ministry, at yung mga members natin, yung mga anak nila, yung mga anak man nila, nakapagtatapos na, nakakapag-bachelor na, masteral na, doctorate na. In fact, mga kapatid, di ba sa pagmamalaki, siguro sa body of Christ, tayo may mga dikaling pagdating sa edukasyon ng mga pastor. Dahil karamihan ng mga pastors natin, at least may master at may doctor. Sa ibang mga simbahan, kahit na ibang malalaki, yung pastor lang nila, lang sila doon, na meron. Paano nangyari yun? Hindi lang naman sa Bible School, pati sa iba't ibang bagay, na pagtatapos nila yung mga anak nila, pero yung mga magulang, binigyan ko rin ng, alam mo yun, yung at sarap sa pakiramdam na natapos ka ng School of Disciples. Mamaya dyan, maayos ng buhay nila, may mga na-accomplish na silang mga bagay, kasi tinuturuan natin maging DNA nila ang pagtatapos. At napaka-importante nito sa ating pananampalataya, kaya sinabi ni Apostol Pablo dito, I have finished the race. Kapatid, tapusin mo lang. Mag-struggle ka. Pero mas maganda sana, nag-i-struggle ka, wala dun sa labas ng simbahan, wala dun sa kabunduhan, sana nag-i-struggle ka kahit nasa loob ka ng church, alam mo yun, nasa kalooban ka ng Panginoon, maganda dun ka na mag-struggle. Kasi nag-struggle ka, hawak ka ng demonyo. Kasi pag dun ka nag-struggle, aniwala ka pagtatapusin ka pa rin ng Panginoon. Masarap magtapos na kahit na ikaw ay gumigewang-gewang, may mga problema, nakasama mo si Lord. Ako, si Bali, sabi ko, di Bali na matatad ako ng problema. Nandito ko sa pananampalataya. Kaysa, ganun din naman, mag-backslide ako, magkakaproblema din naman ako. Backslide ako, may problema. Christian ako, may problema. O pareho na may problema, kaya lang ang pagkaiba dito, sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Ibig sabihin, nagkakaproblema ako, pero may kasama akong Jesus sa buhay ko. Nasasamahan niya ako na tumapos sa mga laban na ito. Kapatid, tapusin mo. Tumapos ka, kapatid. Struggle ka lang. Pero tapusin mo. How to finish well. Number 1, be a fighter. Number 2, be a finisher. Finish the race. By the way, hindi ito tatalon ka lamang. Race ito. So, ibig sabihin, journey siya. Kaya hindi ibig, kamaigi dito, hindi porket mga kapatid, feeling mo na nasusugatan ka, nadadapa ka ngayon, ay talunan ka na. Hindi pa tapos ang laban eh. Sino nagsabi sa'yo hindi ka nanalo? At hindi ka mananalo, tanong, tapos na ba ang race mo? Kaya hindi ko husgahan ang sino man sa atin na may mga, alam mo, may mga struggles na pinagdadaanan ngayon na wala na mangyayari sa buhay mo. Wala akong pakialam kung sinabihan ka ng asawa mong wala kang kwenta. Wala rin akong pakialam kung sino man nagsabi sa'yo na walang mangyayari sa buhay mo. Bakit? Hindi pa naman tapos ang journey ng tao yan. Bakit ko husgahan?
Tandaan natin, when you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Hindi pa tapos si Lord. Kaya wag mo mamaliitin yung katabi mong yan. Nasa race yan. Hindi pa naman tapos Kaya wag mong mamaliitin yung mga tao na kung saan kahit na maliit yan. Amen! Balang araw, titingalahin mo yan, maniwala ko mo. Pag tinitingala mo yan, ang naging mabangabuti ka dyan, baka bitbitin ka dyan pataas balang araw. Tandaan mo, marami akong ganyan. Nakakilala. Kami dati, yung mga yagit ang tawag sa amin. Yagit, kasi nga, ang butas-butas mga damit namin, ang babaho namin. Tapos may mga kapitbahay kami. Sabi ko nga mga multimillionaire eh. May mga Japanese kami mga kapitbahay. Ang gaganda ng mga bahay nila. Alam mo, ang turing sa amin, mga basahan. Sabi ba naman sa harapan ng tatay ko, nung kapitbahay namin, ano na mararating, yung anak mo niyan, mararating yan. Mukhang tama naman kasi talaga naman tambay, talaga naman parang walang ginagawa sa buhay, tatamad-tamad, kaya nagpuhuhusgahan niya ako. Nung panahon ng butas-butas ang damit ko at mabaho ang pagkatao ko, nagkakamali siya. Hindi pa pala tapos ang kwento ni Lord sa buhay ko. At alam niyo po mga kapatid, ngayon, yung taong yun na nagsabi sa akin, mas mahirap pa siya sa daba. Hindi ako nagpapasalamat, gano'n na nangyari. Nakakalungkot nga eh. Kasi ang ganda ng buhay niya. Kaya lang, nagpatuloy lang tayo. Nakilala lang natin si Lord at nagpatuloy tayo. Kaya wag mong huhusga ng isang tao sa kinalalagyan niya ngayon. Dahil bukas makalawa, pwedeng mag-iba ang kwento ng buhay niya. Kasi natapos siya. Na maayos, natapos siya. Lastly, be faithful. Be faithful. I have fought the good fight and I have finished the race. I have kept the faith. Litin ko nasa journey ka. Diba tapos? Wala ka. Kayang gagawin ng Lord. Maganda na buhay mo ngayon, may igaganda pa yan. Kung tingin mo pangit yan, may igaganda pa ang Panginoon. Expertise ni Lord yan. Yung wasak, nagiging maganda. Yung sira, inaayos niya. Yung maganda, lalo niya pang pinapaganda. Kano ng Panginoon, nanimala ka. At ang muli, be faithful, sabi niya gano'n, I have kept the faith. Ang ibig sabihin nito sa Greek ay tereo. Yung kept na binanggit dito, ibig sabihin to guard. Guagwardyahan mo lang yung pananampalataya mo. Guagwardya yung pistis dito, ang ibig sabihin yung faith na yan, mga kapatid, yan yung conviction mo na sinasabi sa iyo ng Panginoon. Yung kept dyan, mga kapatid, babantayan mo to take care, ang ibig sabihin yan. To take care. Babantayan mo lang, titingnan mo lang kung may nagtatanggal sa iyo. Kaya wag mong basta-basta mga kapatid, huwag kang basta-basta oo sa mga tao, sa mga bagay na kung saan tatanggalin ka kay Lord. Kaya lang, may ganyan talagang sitwasyon. At may ganyan talagang panahon. Now it's up to you kung magiging faithful ka. At sinabi niya dito, I have kept. Uy, hindi God kept. I have kept. Be faithful. Be faithful. Kwartyahan mo, kapatid. Huwag mong hinahayaan na inilalayo ka ng mga tao kay Lord. Dahil ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo ay maging close ka kay Jesus. Ang maging close ka sa kung sino man, maganda na nga eh. Yung maging mag-close ka sa mga kapangyarihan tao, okay yun. Yung maging close ka sa pinakakilalang tao, pinakamayaman ng tao, pinakamakapangyarihan, pwede na rin. Pero di bali, hindi ako maging close sa kanila. Pero close ako kay Jesus, mga kapatid, panalo-panalo ka. Bakit? Siya ang may likha ng langit at lupa. And He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kapag close ka kay Lord, matitibangin mo, maniwala ka. Matitibangin mo. Just be faithful. Kwartyahan mo lang. Kwartyahan mo lang.
Panghawakan mo yung mga pangako sa'yo ng Panginoon. Panghawakan mo yung mga word na napapakinggan mo. I have kept the faith. Yung conviction na pinaniniwalaan mo yung alam mong importante na nakasulat sa salita ng Diyos, panghahawakan mo lang yun. Maniwala ka kapatid, pag pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, ang sarap hawakan yan habang buhay. Kaya nga nakadepende sa hinahawakan mo kung ano mangyayari sa'yo. Nasubukan mo nang humawak kapatid sa nalagablag na aboy. Di ba masusukat ka? Depende sa hinahawakan mo kung ano mangyayari sa buhay mo. Pero pag pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, yan ang pinakamagandang panghawakan sa lahat. Keep the faith. Amen. Keep the faith. At naniniwala ako mga kapatid, matatapos mo na maganda laban. How to finish well? Eto na, exam tayo. How to finish well? Number 1, BA? Ulitin natin. Titignan din ako sino sasagot. May exam pa rin. Okay, number 1, how to finish well? BA? Fighter. Number 2, BA? Finisher. And lastly, B? Faithful. Yun, pambira. Be faithful. Naniniwala po ako mga kapatid. Actually, hindi naman nakakapaghinayang na maging faithful kay Lord. Nakakapaghinayang ba maging faithful kay Lord? Hindi naman. Bakit? Mahal ka niya eh. Maging sino ka man eh. Mahal ka nga niya nung okay ka eh. Pero mapapansin mo, mahal ka pa rin ni Lord kahit hindi ka okay nung panahon na yun. Ganun ang pagiging anak ni Lord. Alam mo, I came to realize na ganun pala akala ko dati, nasa kabilang side lang ang tingin ko kay Lord eh. Akala ko mahal ako ng Panginoon sa panahon na lagi akong okay. Kaya lang, tatay ko pala siya. Alam mo ibig sabihin ng tatay? Of course, may reward ka sa tatay mo, sa nanay mo, kapag magandang ginawa mo. Pero tatanungin kita. Nung panahon na matigas ang ulo mo, hindi ka na ba anak ng tatay mo? Nung panahon na nadadapa ka at nasusugatan ka, hindi ka na ba anak ng tatay mo? Hindi ka na ba anak ng tatay mo? Anak ka pa rin ng tatay mo. Anak pa rin ang tawag sa iyo. At naniniwala ko, matatapos mo ito. Kasi naniniwala ko meron kang Ama sa langit. Nasasamahan ka sa laban na ito. Naalala ko po mga kapatid, sa Endes, yung isang kwento na ang pangalan niya ay John Aquari. At siya po mga kapatid ay lumaban nung Olympics, I think nung 1992 Olympics ito, if I'm not mistaken. Si John Aquari, 1968 Olympics. At alam niyo po mga kapatid, ito si John Stephen Aquari ay pinadala siya ng kanyang bansa, yung Tanzania, sa isang marathon. At habang sila mga kapatid ay nasa laban, actually hindi naman talaga siya yung number 1 na inaasahan na mananalo at that time. Pero alam niyo po mga kapatid, na wala lalo yung tsansa na mananalo siya dahil napakalamig dun sa lugar na pinagdakusan ng Olympics na yun. At ang nangyari dito, naninigas yung tuhod niya. At pag tutok ng baril, pagtakbo niya, doon na nararamdaman niya na yung panginginig. Hindi siya sanay doon sa lamig ng lugar. Hindi ka na nga ganun inaasahang manalo, tapos nanginginig-ginig ka pa, hindi ka makatakbo ng maayos. Ano ba tsansa mo ngayon? Nanginginig ka bang tumatakbo ka? At habang tumatakbo siya, eto na, lumabas pa yung susunod. Bigla siyang pinulikat. Yung pinupulikat ka pero tinutuloy mo yung pagtatakbo mo. At ang nangyari dito, hanggang sa tumumba na siya, bumalentong na siya, nagkasugat-sugat na siya doon. So inaasahan ng marami na kung saan ang susunod doon ay kukuhain na siya ng mga medics. At habang nilalapitan na siya ng mga medics at that time, sinabi niya, kaya ko ba? Iwan niyo ako dito. At ang ginawa niya po mga kapatid, eto na. Sinubukan niya ulit tumakbo, kada takbo niya, bumabagsak siya. Kada takbo niya, bumabagsak siya. At nung hirap na siya, eto nangyari. Habang pinagdadaanan niya yun, 75 na kasama doon sa marathon na yun, umayaw na. At malaki na yung rason, lalo na yung umaayaw niya, ang dali na rin umayaw niyan eh. Total, hindi na nakakahiya to. 75 na umayaw. Di pag 76 na ako, at least hindi ako yung unang umayaw.
Ang daming reason niya para umayag doon sa takbuhin na yun. Pero ang ginawa niya, tumuloy pa siya. At ang matindi nito, naubos na yung mga tumatakbo. Mag-isa na lang siyang tumatakbo doon. At alam niyo po mga kapatid, yung iba parang tinatamad na, pero na-excite yung iba. Anong kinagkagawa na ito? Nasisira na ang ulo na ito. Mag-isa na lang siya. Nagtatatakbo pa rin siya. At ang ginawa mga kapatid, padilim na ng panahon na yun, ayun, natapos niya. Tatayo, babagsak, tatayo, babagsak, hanggang sa halos di niya na makaya. Ang halos hanggang, ayun mo yun, halos hanggang ulo mo na lang, kamay daliri mo na lang, yung makatapak dun sa finish line. Sa haba ng Diyos, natapos naman. At ito ngayon ang matindi, kaya hindi umuwi yung mga tao. Hindi tumakbo yung media doon sa mga nanalo. Pinagkumpul-kumpulan siya ng media. Bakit? Gusto malaman. Anong topak anong demonyo pumasok sa'yo? Baka na naman sila dyan? Ba't nagtatatakbo ka? Pwede ka naman umayaw na. Ano pa mapapala mo dyan? In-interview siya. He was asked at the time, kung bakit mo itinuloy, itinanong siya ng mga tao, bakit mo itinuloy yung pagtatakbo mo? Kahit na pwede ka naman ang sumuko, pwede ka naman ang umayo, ikaw na lang mag-isa dyan. Alam mo po yung response niya? Babasahin ko lang po word for word. Ito yung sabi niya sa mga reporters. Sabi niya, my country did not send me 5,000 miles to start the race. Sabi niya gano'n, my country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Hindi ako pinadala ng bansa namin dito para magsimula ng takbo. Pinadala po ako ng aming bansa para tapusin yung laban na ito. Alam mo po, pinadala ka ni Lord dito. Ikaw ay nandirito ngayon sa mundo na kakilala ka sa Kanya. Hindi lang para magsimula, para tapusin ito. Naalala siya, hindi sa mga bagay na sinimulan niya. Naalala siya dahil sa tinapos na. Tinawag ka ni Jesus, hindi para magsimula lang. Tinawag ka ni Lord para tumapos ka. Tanda mo kapatid, nasusugatan ka man, mahirap man ang laban, hindi pa tapos ang laban. Hindi kita husgat sa pinagdadaanan mo ngayon. Dahil naniniwala ko, pare-pareho tayong nasa race. At hanggat kasama natin si Lord, pare-pareho natin matatapos na matagumpay ang takbuhin nito para sa kalawang ng ating Panginoon. So praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Pwede mo ba tumayo tayo lahat ngayong oras na ito? And let me pray for you right now. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdaanan mo sa journey na ito. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung mga battles na pinagdaanan mo sa loob ng iyong pamilya habang tinatapos mo ang isunod. Habang nagpapatuloy ka sa pananampalataya, hindi ko alam kung ano yung mga battles na yan. Pero naniniwala ako, alam niya nito. At anumang sugat, anumang hirap, anumang mga pagkakamali along the way, naniniwala ko, pare-pareho tayong nasa racetrack. Hindi pa tapos ang laban. Because if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Lord, itinataas ko po sa iyo bawat isa ng mga may pinagdadaanan ngayong araw na ito. Tatapos siya. At dito sa pagtatapos na ito, masusundan ito ng mga series of completions. God, maraming mga battles, Lord, na matatapos. Maraming mga bagay, Panginoon, na mapagtatagumpayan. Dahil, Panginoon, inilaban niya yung para sa iyo, Panginoon. I pray, God, that you bless every mother, every father, every child, every minister na may mga battles ngayong gabing ito. Lord, struggle lang. Pero Lord, ilalaban namin ito. Dahil tiyak kami na itong battle na ito ay may lulutuin na victory, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa grace at salamat sa reward na matatanggap namin, Panginoon. Salamat po. Excited po ako, Lord, sa future ng bawat isa sa amin. Excited po ako. At Panginoon, sa kabila ng mga sugat na ito,
Sa kabila ng mga pagod na ito, sa kabila, Panginoon, ng mga pain na ito na aming nararanasan, may gain na naghihintay sa mga faithful, Lord, na tatapos. Salamat nga po muli sa iyo pong aming pasasalamat. Lord, tapat ka sa iyong pangako that you will never leave us nor forsake us. Bilang isang ama, hindi mo lang kami mahal ng magandang ginagawa namin. Kundi, Lord, anak mo pa rin kami, Panginoon, na handa mo kaming abutin at tulungan pag hinumi ng mga sugat sa panahon na hirap na kami. Salamat na lang because we have a Father like you. Salamat po sa iyo pong pinakamataas namin pagpupuri, pagmamahal, pagdakila at pasasalamat. Sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay, sa Diyos, Panginoon, na kami gagabayan, sa Diyos, Lord, na makakasama namin hanggang sa aming pagtatapos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon sa lahat ng pinagtagumpay at pinagpala ng ating Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Sabi mo sa katabi mo, makakatawa